there must be someone inside the hospital na VIP masyado. So, kuha tayo ng 7 cards. Yan. So, sa past, alam naman natin na magulo ang administrasyon po ng ating Pangulo ngayon. Sa kanyang career, sa kanyang health, sa kanyang relationship, at ang outcome po sa kanyang mga desisyon. Ano po ang mga posibleng outcome sa kanyang mga desisyon. So ngayon, nakita ko sa kanyang present na sa career ay kailangan ng ating presidente na magbalik tanaw sa mga past actions niya. Kailangan niya ang pagrefleksyon at kailangan niya matuto sa mga nakaraan ng mga karanasan at pagkakamali niya. Kailangan niyang timbangin ng tama para makapagdesisyon siya ng tama. Kasi ngayon, kahit naman parang matapang siyang humarap sa mga tao, ay nakita ko na ano na siya, yung may malaki na siyang takot at pangamba sa kanyang pagbagsak. So, nakikita ko din na parang, ano ba siya, pagod na siya, pero kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ipaglaban kung ano ang nasimulan nila. Kasi nga, yun nga, damay-damay na. So, ang challenges niya sa kanyang career, may mga taong dominante nagdomina po sa kanya. So, dun po ang problema. So, naalala ko yung sinabi ng ating former President Rodrigo Roa Duterte na weak leader po si Ferdinand, kung magiging presidente po si Ferdinand Marcos Jr. So, sa tingin ko may katotohanan po yan kasi nga hindi magkaganito ang bansa natin kung strong leader po siya. Kasi nga, maraming nakigulo, maraming gustong maging presidente. So, nakikita nila ang weakness ng ating Pangulo, kaya sila ay umarangkada. Yon. So, yon ang nakikita ko sa kanya. So, nakikita ko ang challenges sa kanyang career. Isa sa mga challenges din, mga stagnation. Pagtigil sa pagtungo sa kanyang mga layunin o plano. Marami pong hadlang, balakid, hindi po siya magtagumpay talaga sa kanyang mga plano. Kahit ngayon nakikita natin na para bang hopeless na kasi nga parang yun nga, marami na nasisilaw po. Maraming tao nasisilaw sa posisyon, sa pera. So, parang hopeless ang bansa natin. Pero nakikita ko in the future na may katapusan, may pagbagsak, may renewal sa lahat. So, part of the process lang ang mga nangyayari ngayon. Masakit man, pero kailangan nating pagdaanan. So, yun ang nakikita ko. So, dito, hindi po siya magtagumpay. Ngayon naman, may nakita din ako sa kanyang, sa health challenge niya. So, may nakita akong problema sa spine, sa mata, sa nerve, sa braso at kamay. Insomnia, digestive system niya, may nakita akong problema talaga doon na parang tinatago sa publiko. So, parang ang sakit niyang yon ay parang grabe po yung sakit na yon sa digestive system. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Zonza. Sabi niya, "Good morning kuya. Anong nangyari? Anong meron sa St. Luke's? Bakit ang dami-daming pulis at sundalo?" Ganun ba? Ang St. Luke's kung sa Bonifacio Global City ito, tahimik na lugar yan. Yung bang it's unnatural ng hospital katulad ng St. Luke's, papalibutan mo, daming pulis at sundalo, matatakot ang mga tao. There must be someone inside the hospital na VIP masyado, kaya binabantayan nila
Not necessarily for yung may kasi wala namang manggugulo ngayon, tahimik naman tayo. Ang nanggugulo lang yung presyo ng langis. Siguro, may tao dyan na ayaw nilang malaman sa publiko kung anong nangyari sa tao na yan. Ulitin ko as far as peace and order dyan sa Bonifacio Global City is concerned, nakikita ko walang problema. Kung bakit binabantayan ng maraming sundalo at pulis niyan para walang makalapit na media, mga ano, para hindi mabulgar kung sino yung tao na yan, kung meron man. Ano. Nagre-react lang ako dito sa post ni Mr. Jason Sa. Bakit maraming sundalo at pulis? Merong kailan ba yon? 2 weeks ago? O last month? Na merong na i-post na picture, nakita ko, St. Luke's talaga. St. Luke's, emergency center ba yon? Mga SWAT. Sabi ko, bakit may SWAT sa may SWAT, mga SWAT para sa mga yan, mga emergency situations. Kaya nga, ano bang meaning ng SWAT? Special Weapons Action Team. Yan yung mga pinaka-the best sa police. Yung SWAT at saka SAF, mga pinaka-the best sa police yan. Once na na-deploy yan, there must be something or somebody inside na dapat nilang proteksyonan. So, ano ba talagang nangyari? Puros na lang ba tayo ganito? Puros haka-haka? Wala na bang karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang kalagayan ng bansa? Kasi naglilipa na ngayon sa balita ng mainstream media, pinapakita nila na malusog ang leader, kailang napapalpak man sila. Dahil pati ang video ng yumauna na isasama nila. Pati ang picture ng matagal na sa poder, tinanggal na isasama nila. Mga picture, mga throwback pictures, ipinapakita nila na tingin nila sa Pilipino, otso-otso. Huwag nyo namang insultuhin ang taong bayan. Nakaranas na kami ng ganyan nung last year ba yun? Yung may nangyari sa LA? Kung ano-anong ipinopost ng mga picture, videos na gusto nilang paniwalaan, i-condition ng mind ng taong bayan na yung taong iyon nandito. Na sa paningin ng karamihan, wala, kundi nandun sa ibang bansa dahil nagka-problema. So ilang buwan nilang ginawa yun. So ngayon, gagawin ulit? Ano tingin nyo sa taong bayan? Hindi nag-iisip? Social media na ngayon. Kaya itong mainstream media, wala na ako. Kaya ngayon, hindi na ako nanonood ng mga balita. Noong una, pagdating na ng alas 6 ba yun, yung balita, basta, yung tatlong malalaking outfit, hindi ko na lang pangalanan, manonood na ako niyan. Ngayon, hindi na. Wala na akong tiwala yung tatlo na yan, na malalaking mainstream media. Puros lang. Sabi nila, labanan natin ang fake news. Fake news. Silang number 1 na gumagawa ng fake news. Oy, social media age na ngayon. Ang daming sources ng information. You cannot control the narrative anymore. Gone were the days na kung ano ang sasabihin ng media, ang tao maniniwala na lang dahil wala siyang ibang source ng information. Eh ngayon, kahit simpleng tao lang, basta may cellphone, may load, kaya mamaya pag may nangyari, video lang ng tao na yan, i-upload niya, malalaman ng buong mundo. Ganyan na kabilis ang informasyon. Kaya, sana mag-isip-isip kayo. The public has the right to know kung ano ang kalagayan ng leader. Kasi leader man kaya siya.
Kung hindi lang siya leader, ordinaryo lang siya, wala kaming pakialam. Kaya lang, dahil nakasalalay ang buhay ng milyones na Pilipino, dahil sa leader na yan, kaya interesado kaming malaman ano bang kalagayan niya talaga. Kuya, ate, ayusin nyo naman.